Tinuntun natin sa nakaraan ang lahat ng dahilan kung bakit nga ba ang Diyos ay nakikipagtipan sa tao. At ating napag-alaman na ang dahilan ng mga ito ay dahil nais niya na isaayos o ibalik ang orihinal na kanyang disenyo, at yan ay hindi nagpapasimula dito sa lupa kundi doon sa langit. Sinira ng Diablo sa pamamagitan ng kanyang pagre-rebelde ang original na disenyo ng Diyos, yung dami ng mga anghel na ginawa niya upang kanyang lingkod doon sa kanyang kaharian sa langit. At upang maisakatuparan, ang bagay na yon ay kailangan niyang palitan ng mga ito at tinignan niya kung ano ang mga mangyayari sa kanyang plano at nakita niya na ang Diablo ay patuloy pa rin niyang guguluhin ang kanyang mga gagawin. At siyempre, ang Diyos naman ay hindi magpapatalo sa kanyang kaaway sapagkat ito nga lamang ay bahagi ng kanyang nilalang. Ginawa niya ang tao na magiging kapalit ng mga anghel na sumama sa Diablo at maging yung mga hakbang na gagawin niya sa mga naunang tao katulad ng ginawa niya kay Adan na ihulog din sa kasalanan. Lahat ng ito ay napagplanuhan na ng Diyos. Unang-unang ginawa ng Diyos ay nakita niya ang pangangailangan ng pagtubos sa tao kung kaya't siya ay nakipagtipan sa kanyang anak, at lahat ng yan ay pinakita ko sa inyo sa nakaraang video. Ngayon ay nauunawaan na natin kung ano ang dahilan bakit niya ginawa ang tao at kung bakit naman punong-puno ng pakikipagtipan ang Diyos sa mga tao. Maging ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel ay nakita niya na hindi ito uubra. Hindi kaya ng tao na bumalik sa Diyos o kaya ay gawin ang pamantayan ng Diyos kung kaya't kinakailangan niya na magpapanibagong tipan sa hinaharap na ito na yung ating tinatawag na New Covenant. Kaya't kung titingnan ninyo ang lumang tipan ng banal na kasulatan ay mapapansin ninyo na bago ipadala ang kaharian ng Huda sa pagkabihag sa Babylonia, ay nangako ang Diyos na ibabalik niya ang mga taong ito, makikipagtipan siya ng bago sa kanila upang ang lahat ay patungo doon sa pagnanais na maisakatuparan ang kanyang plano. Titingnan natin ngayon ang plano ng Diyos na yan o ang pangako ng Diyos na yan dito sa Jeremias 31 hanggang 34. Jeremiah 31 to 34. Basahin ko po sa atin. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel at that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them in their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So, sa dulo ng pananatili ng Juda bilang bahagi ng Israel, ang Israel ay napunta na sa Syria dahil sa kanilang mga kasalanan laban sa Diyos, at ang Huda ay naiwan pansamantala ng mahigit 100 taon. Subalit dahil hindi sila natuto sa mga nangyari sa Israel, hindi sila naging masunurin sa Diyos, sa kabila ng nakita nila ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga kababayan, ay narito ang Diyos ay wala na ring magagawa kundi ipadala sila sa pagkabihag sa Babylonia. Subalit dahil katulad ng ating napag-aralan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, at ito yung pangako niya kay Abraham at kay David, ay nangako siya muli sa mga Israelita na siya'y ibabalik sa kanilang lupain. At sa kanyang pagbabalik sa kanilang lupain, ay magkakaroon sila ng isang bagong tipan. At yan ang sinasabi ng Diyos sa kanila rito sa pamamagitan ng propeta. Ang pagkakaroon ng bagong tipan sa kanila ay bukang liwayway ng pag-asa. It is a ray of hope for them. They are at the verge of going into captivity. And here is God giving them promise that as a faithful God, He will bring them back to their land. Marami po tayong
katotohanang makikita rito. Sa mga susunod ay maglalaan ako ng panahon upang pag-usapan ang bagay na ito para maging malinaw ang lahat. Makikita natin ang kaibahan ng bagay na ito doon sa kanyang tipan sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Pero isang bagay po ang itatak natin sa ating kaisipan. Narito ang Diyos na nangangako ng bago. Nangangahulugan, merong maluluma at merong isang bago. Maluluma, yung tinatawag na Mosaic Covenant, at magkakaroon ng bago. Binibigyan ko po ito ng diin sapagkat ang daming Kristiyano ay nais nilang manatili doon sa luma. At yan ay totohanan na nakikita natin hanggang sa ating kapanahunan. Isang bagay na nais kong makita natin dito, na sa panahong ito, mga kapatid, ay makikita natin that God was speaking about two kingdoms. The kingdom of Israel and the kingdom of Judah. He was promising to them. Pero kung itutuloy ninyong basahin, ay makikita ninyo na sa kanilang pagbabalik ay magiging iisa muli ang bansang ito. Na sa kasalukuyan ay nakikita na natin that there was no longer northern or southern kingdom. Ang nakikita natin sa kasalukuyan ay ang kabuuan ng bansang Israel na nabubuhay sa ilalim ng iisang tagapanguna. Binibigyan ko po ng pansin ang bagay na yan upang maipakita sa inyo na lahat ng pangako ng Diyos na ito sa panahon ni Jeremias o ng mga propeta, sapagkat hindi lamang po si Propeta Jeremias ang nagsalita sa pamamagitan nito, marami po tayong makikita nito sa Biblia. It is redundant in the scriptures, especially in the Old Testament. God promising them to have a new covenant with them. He will bring them back to their land. At nais kong sabihin sa inyo na lahat ng nakikita natin ngayon na nagaganap sa Israel, ang pagiging sagana ng kanilang lupain, ang pagbagsak ng mga kaharian sa kanilang mga kapaligiran, lahat ng ito ay bahagi ng mga sinabi at ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Binibigyan ko po ng pansin ang bagay na yan sapagkat nais kong makita ninyo na ang salita ng Diyos ay mga katotohanan. Daang-daang taon ang nakaraan o kaya ay libong taon ang nakaraan at makikita natin na ang lahat ng ito ay talagang naganap sapagkat ang Diyos ay totoo at sa kanyang mga pangako ay ginagawa niya ang lahat ng mga ito. Isa sa problema ng marami tungkol dito ay inaakala nila na yung New Covenant ay para lamang sa mga Hudyo. Unang-una, hindi po totoo sapagkat ang mga Hudyo ay nais nila na panatilihin yon kay Moises hanggang sa ngayon. Pero ito dapat ang nais kong ilagay natin sa ating kaisipan. Kung ang Diyos ay may pangako, hindi po ito sa New Testament, kundi sa Old Testament, at hindi pa natutupad hanggang sa ngayon, ay kailan ito matutupad? Pero ang katotohanan ay alam na natin na ito ay naisekatuparan na, hindi nga lang matanggap ng maraming mga Hudyo. Tungkol naman sa ating mga hentil, kung paano tayo napasama rito, sapagkat kung titingnan naman natin itong ating binasa, ay hindi po nababanggit ang mga hentil. Pero kung titingnan ninyo ang mga sinulat ng mga propeta, ay makikita ninyo ang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos tungkol sa mga hentil na sila'y tatawagin niya sa kanila. Punong-puno ang Biblia ng mga ito. Pero nais ko kayong ibalik doon sa sinabi ng Diyos kay Abraham. At ito ay yung panahon na tawagin siya mula sa kanyang bansa upang lisanin ito. At sabihan si Abraham, "And all nations will be blessed through you." All nations will be blessed through you. Pagka sinasabing nations sa Old Testament, ito po ay mga hentil. Nations doesn't pertain to the Israel. Nations means many nations, and that pertains to the Gentile people. Nais ko pong basahin sa atin ang sinabi ni Apostol Pablo, bagamat hindi ito katanggap-tanggap sa mga ibang Hudyo. Sinabi ko yung ibang Hudyo sapagkat ang nagsasalita naman dito ay isang Hudyo, si Apostol Pablo, na ganito ang kanyang sinabi kaugnay sa pangako ng Diyos na ito kay Abraham sa Galatia 3:8. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham, all nations will be blessed through you.
So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Now, ang sinasabi po ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Galacia na mga hentil ay ipinapakita sa kanila na yung pangakong yon ng Diyos, all nations will be blessed through you, ay nagkaroon na ng katuparan sa pamamagitan ng mga hentil na ito na mga taga-Galacia. Malinaw kung gayon na ang pakikitungo ng Diyos sa New Covenant ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi kasama na dyan ang mga hentil. Mahalaga din pong makita natin ang bagay na yan para hindi po natin pagdudahan na tayo ay hindi kasama sa New Covenant. Maraming Hudyo ay talagang hindi nila kayang tanggapin ito sapagkat nais nilang sunuhin ang tipan ng Diyos sa kanila. Hanggang sa kasalukuyan ay talagang inaayawan nila ang mga hentil, itinuturing itong marumi, lalo na yung mga patuloy na kumakapit doon sa Old Covenant. So, nawa po ay tingnan nyo yung aking sinabi na paulit-ulit sa Old Testament that God would be calling the Gentiles to Him. Tatawagin ng Diyos ang mga hentil sa Kanya. At isulat po ninyo ang mga ilang talatang ito na kung saan ay makikita nyo na paulit-ulit ang pangakong ito ng Diyos sa mga Israelita na sila'y muling ibabalik sa kanilang lupain. Tingnan po ninyo sa Jeremiah chapter 32, verse 37 upwards, sa Ezekiel chapter 37, 21 to 27, at gayon din naman sa Jeremiah chapter 35, 15 and 16, para hindi po magiging mahaba ang inyong pagre-research. So yan po yung ating unang punto. God promised to put up a new covenant. Punta po tayo sa ating pangalawang punto. At ito ay pinamagatan kong the old and the new wine. The old and the new wine. Nawa ay makikita po ninyo sa Biblia na may mga pagkakataon na ang mga katuruan ay iniahambing ng Diyos sa alak. Halimbawa ay sa Jeremias 23:9. Ganito po ang sabi, "Concerning the prophets, my heart is broken within me. All my bones tremble. I am like a drunken man, like a straw man, overcome by wine because of the Lord and His holy words." So dito ay sinasabi ni Jeremias na siya ay parang lasing na hindi niya kayang pigilan ang kanyang mga ginagawa dahil sa siya ay punong-puno ng salita ng Diyos. Dito ay makikita natin na isa pala dapat sa mga simbolo ng salita ng Diyos ay ang alak. Pero hindi lahat na kapag binabanggit ang alak ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Meron din diyan sa banal na kasulatan na tumutukoy pa rin sa alak, subalit ito ay mga katuruan na mali at ikinukumpara pa rin ng Biblia sa alak. Pangalawa na nais kong basahin sa inyo ay ang nasa Pahayag 18:3. At ito ay tumutukoy tungkol sa Babylonia. Sabi po diyan, "For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich for her excessive luxuries." Pansinin po ninyo at makikita nyo yung Babylonia dyan ay tungkol sa pagiging makabundo na maraming bansa ay tila nalasing sa katuruan nito, sa doktrina nito, sa ipinapahayag nito. At kung papansinin ninyo, ay tila tumutukoy ito sa hindi magandang alak, subalit malinaw na ito ay tumutukoy tungkol sa katuruan. Iyan ay mga ilang talata lamang na ipinapakita ko sa inyo na may mga pagkakataon na ikinukumpara ang salita ng Diyos sa alak, lalo na kapag hindi mapigilan ng mga nagtataglay ng salita ng Diyos ang kanilang mga sarili para ipahayag ito, para silang mga lasing. At alam natin ang katotohanan tungkol sa bagay na yan. Binabanggit ko po ito para ipakita sa inyo ang isang talinghaga ng Panginoon dito sa Mateo 9:16-17 na ginamit niya ang luma at bagong alak at luma at bagong sisidlan upang ipakita ang isang bagay at ako'y naniniwala na ito ay may kaugnayan sa kanyang pakikipagtipan sa tao. Mateo 9:16-17. "No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. Neither do people pour out new wine into old wineskin.
If they do, the skin will burst, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into the new wineskin, and both are preserved. Kung papansinin po ninyo sa Matthew chapter 9, tingnan po ninyo ang inyong mga Biblia, at diyan ay makikita ninyo na ang tinutukoy ng Panginoon ay umusbong mula sa mga katanungan ng mga tumutuligsa sa Kanya kung bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay. Sa talatang 15 ay ganito ang sinabi niya, Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast." Kung papansinin niyo, ang tinutukoy niya ay tungkol sa Kanya at yung mga ginagawa ng mga alagad niya. Iyan ay tinutuligsa ng mga Pariseo sapagkat tila nakikita nila na iba ang ginagawa ng kanyang mga alagad sa dapat nilang gawin kaugnay sa batas ni Moises. Actually, yan ang dahilan kaya hindi matanggap ng mga Pariseo o kaya ng mga eskriba ang Panginoon, ay sapagkat sa kanyang kapanahunan ay nag-i-introduce siya ng tila bago sa kanila. Pero kung babalikan natin ang sinasabing ito ng Panginoon, na huwag maglagay ng bagong alak sa lumang sisidlan o kaya ay ng lumang alak sa bagong sisidlan sapagkat parehong masisira, ako'y naniniwala na ang tinutukoy niya ay hindi maaring paghaluhaluin ang luma at bagong tipan. At yan ay nabanggit ko na sa inyo sa nakaraan. Nasisira ang parehong alak at sisidlan dahil ito ay mawawasak, sabi niya, kapag pinaghalu-halo ang luma at ang bagong tipan. At kung titingnan natin ang katotohanan sa bagay na ito, mga kapatid, ay malinaw na nakikita natin na ang daming nagtuturo na hindi nga madistinguish kung sila ay kabahagi sa lumang tipan o kaya sa bagong tipan. At ang katotohanan sa mga pagtuturong ganyan ay papunta sa pagkasira. Isipin ninyo sa dami na nating naririnig tungkol dito, ang mga Kristiyano o mga nagsasabing Kristiyano na hindi naunawaan ang New Covenant ay nabubuhay sa Old Covenant. At ang unang-una po diyan ay hindi naman sila bahagi ng Old Covenant na yan. Efeso 2:11 at sa mga susunod na talata. Pero kung papansin natin ang katotohanan na ang dami-dami ay napaghahalo-halo talaga ang luma at bagong tipan, ay makikita natin na marami ay naniniwala sa Panginoon Kristo. That's the truth about it. They profess to believe in the Lord Jesus Christ, but are living according to the laws of Moses and claim the promises therein. Nabanggit ko nga sa nakaraan na kung ang claim ng mga mananampalataya ay yung mga blessing sa Old Testament na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ay diyan natin makikita na pinaghahalo-halo na nila ang luma at bagong tipan. Claiming the law of Moses and claiming to be believing in the Lord Jesus Christ cannot go together. Christ has a new law. May bagong batas si Kristo. Pero maalala ko yung sinulat ni Lucas dito sa Lucas 5 kabanata, ay makikita natin ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga taong ito. Kung papansinin niyo, bago ang huling talata ng 5 kabanata, basahin ko muna sa inyo yung last verse dito. Sa verse 39 ay sinabi niya, "And no one after drinking old wine wants the new, for he says, the old is better." Babalikan nyo yan, pero tignan nyo muna na parehong talinghaga ang isinulat ni Lucas dito, doon sa sinulat ni Mateo, sa Mateo 9:16-17, tungkol sa bagong alak at lumang sisidlan o kaya ay lumang alak sa bagong sisidlan. At pagkatapos niyang sabihin nito, ay sinabi niya yung hindi sinabi ni Mateo, sa verse 39. "And no one after drinking the old wine wants the new, for he says, the old is better." Sa natural na buhay, ay sinasabi nila na talagang mas masarap ang alak na na-preserve sa mahabang panahon. Hindi naman tayo gumagawa ng alak, subalit ang alak ay nakadisenyo para mai-preserve sa matagal na panahon, at sabi nila habang ito ay tumatagal,
ay lalong sumasarap. Pero nung ibigay ng Panginoon ang talinghagang ito sa sulat ni Lucas, ay makikita nyo na tila sinasabi ng Panginoon na marami ay nakatikim ng luma at mas gusto nila kaysa sa bago. At ang katotohanan ay talagang mas gusto ng mga tao yung mga agaran nilang nakikita sa mundong ito. Mga reward dito, mga kayamanan, pag-aari, pagkakilala, lahat ng ito ay hinahangad ng tao sa mundong ito. That means they are in the old wine na nangangahulugan, mas gustong-gusto nila yung old covenant. Pero sa atin ay alam natin at tayo ay naniniwala na ang new covenant ay the best. Tandaan niyo ang katotohanan yan. Yun nga lang sa ngayon ay hindi pa ito nakakamtan sapagkat we believe that there is a better promises in Christ. O there are better promises in Christ. Naniniwala ba kayo sa katotohanan yan? Pero nais ko kayong dalhin sa panahon na ang Panginoon ay gumawa ng alak mula sa tubig. That was His notable first miracle. Ito ang unang himalang ginawa ng Panginoon, ang gawing alak ang tubig. Doon sa kasalan sagana sa John chapter 2. Puntahan po natin at tignan natin yung bagay na yon na kung saan ang Panginoon ay niloob niya na talagang ang unang himala na gagawin niya ay tungkol sa alak. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit? Sabi rito sa verse 11, chapter 2 ng John, "This, the first of His miraculous sign, Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him." Pero basahin ko po sa verse 10, "And He said, everyone brings out the choice one first, and then the cheaper wine. But after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." Ano po ang sinasabi niya rito? Alam natin na ang kwento rito ay sinabihan ng kanyang inang si Maria, ang Panginoon Kristo, na gumawa ng alak, tulungan yung mga bagong kasal sapagkat mapapahiya sila na naubusan sila ng alak. At sa ginawang ito ng Panginoon ay maraming nakakita sapagkat pinapuno niya yung mga tapayan ng tubig at saka pinakuha upang ipatikim sa kanila pagkatapos na ito ay mahimalang naging alak. At ano ang sabi nila? Mas masarap itong bagong alak. Mas masarap itong bagong alak. At yan ang katotohanan tungkol sa Old and New Covenant. The new wine has come and it is better because it is of Christ. The old is the Mosaic covenant na sinabi ng Panginoon na ang mga tao ito ang pinakahahangad nila. Pero yung gawa ng Panginoon na alak ay mas masarap. And that is the new covenant. Kung kayo ay papipiliin, ano ang gugustuhin ninyo? Ako'y naniniwala, gusto niyo yung new covenant because you believe in the Lord Jesus Christ. Subalit, nagpapakita ito na naglalagay ka ng bagong alak sa lumang sisidlan o kaya ay lumang alak sa bagong sisidlan kapag kang mga pinakahahangad mo na pagpapala ay yung mga pangako ng Diyos sa mga Israelita sa pamagitan ni Moises. Kaya tumingin kayo sa mga iglesia na walang ipinangako sa kanilang mga miyembro, kundi ang mga bagay sa mundong ito, kayamanan, kaginhawaan, kaalwanan, pagkakilala, greatness, lahat ng ito ay pangako ng Diyos sa mga Israelita. Basahin po ninyo yan at makikita nyo doon sa pasimula ng Leviticus chapter 26 at Deuteronomy chapter 28. Isa pang nakakalungkot dyan na hindi naman pwedeng i-claim yung mga blessing na yon dahil may banta ng mga sumpa kapag hindi na isa katuparan ang mga batas ni Moises. Kaya tanungin kita ngayon, lumang alak o bagong alak? Kay Moises o kay Kristo? O baka naman gusto mong pagsamahin ang dalawa, isang bagay ang tinitiyak ko sa iyo, masisira ang iyong pananampalataya. Kayong mga nasa TBTI, na unti-unti niyong naunawaan ang mga bagay na ito, ako'y naniniwala na sa ngayon ay unti-unti na kayong naliliwanagan na huwag hangad ng mga bagay sa mundong ito ng sobra-sobra at marahil ay hinahangad din ninyong gamitin ang mga bagay sa mundong ito para sa ikalalaganap ng paghahari ng Diyos o sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nangangahulugan yan na natutupad natin ang utos ng Panginoon Kristo, use worldly wealth to gain friends. Ang ibig sabihin yan,
ay ginagamit na natin ang mga bagay sa mundong ito kapalit ng mga pangwalang hanggan. Purihin ang Panginoon sa mga bagay na ito na itinuturo sa atin. Punta tayo sa pangatlo, at ito yung the issuing of the provisions of the covenant. Tandaan natin na ang tipan ay kasunduan. Covenant is an agreement. At siyempre, dahil ito ay kasunduan, ay nangangahulugan na ito ay may terms and conditions. Katulad po yan ng kasunduan o ng tipan ng Diyos sa Israel. Ang bagay na ito ay dapat nating paniwalaan sapagkat naniniwala tayo na walang kasunduan, na walang pinag-usapan, at walang pamantayan. Anong klaseng kasunduan yon kung wala namang pinagkakasunduan? Isipin natin ang ganito, na ang Diyos ay hinayaan tayo na gawin natin ang ating gusto. Tayo ang pumili kung ano ang ating nagugustuhan o ano ang ating inaayawan. Huwag niya tayong pakikialaman. Isipin po natin maigi ang bagay na yan sapagkat yan po ang inaakala o inaasam ng maraming tao na hindi na nila nais na pakialaman sila ng Diyos basta sumampalataya sila at gawin nila ang kanilang nagugustuhan. Kung gayon po ay alamin natin na ang Panginoon Kristo ang ipinangako ng Diyos na siyang magbibigay ng mga pamantayang ito sa bagong tipan. Linawin ko lang po na sa Old Covenant ay ibinigay yung tinatawag na Mosaic Law. At dito sa New Covenant ay binigay yung sinasabing Messianic Law. Nabanggit ko na sa nakaraan ang Deuteronomio 18:18 na kung saan ay nangako ang Panginoon sa mga Israelita na magbibigay siya ng katulad ni Moises na magbibigay sa kanila ng kanyang mga salita at ang sino mang hindi susunod sa kanya ay puputulin o ihihiwalay ng Diyos sa kanyang bayan. Nang si Apostol Pedro ay mangaral sa aklat ng Gawa, Kabanata 3, 21 at 22. Ay nabanggit niya ang bagay na ito na ang ipinangakong yon ng Diyos sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa nakaraan ay nabanggit ko rin sa inyo ang Awit Kabanata 2 na kung saan ay sinabi ng anak, I will proclaim the decree of the Lord. Na ang nagsasalita sa pagkakataong yan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos at ang tinatawag niyang Lord ay walang iba kundi ang Ama. Sa Mikias 5:2 ay sinasabi doon, But you, O Bethlehem Ephrata, will come from you a ruler. Na kung titingnan natin, nang hanapin ng mga pantas ang ipinanganak na Mesias, ay sinabi ng mga dalubhasa sa kautusan na sa Bethlehem Ephrata, ipapanganak ang Mesias na nangangahulugan na ito ay ang Panginoong Jesucristo. At kung nais pa natin na patunayan nito, ay doon sa Hebreo 1:1 at 2, na kung saan ay sa huling araw na ito ay nagsalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Naway maging malinaw sa atin ang mga bagay na ito na nagpapakita na wala na pong iba na tinutukoy na magiging tagapagbigay ng kautusan kundi ang anak ng Diyos. Ang katanungan natin ay nangyari na nga ba ang bagay na ito? Dumating na nga ba ang Panginoon Jesucristo? Nagbigay na nga ba siya ng mga batas ng New Covenant? Kung hindi siya ang tinutukoy ng lumang tipan. At alam natin ng katotohanan na ang Panginoon Jesucristo nang magpasimulang mangaral at magturo ay nababanggit niya unti-unti ang mga batas sa karyan ng Diyos. Halimbawa, nang ipahayag niya ang kanyang unang pangangaral sa Mateo 4:17, Repent, for the kingdom of God is at hand. Naakalain ng marami na ito ay pangangaral lamang, subalit kalaunan ay sinabi sa Gawa 17:30 ang ganito, Matagal na pinalagpas ng Diyos ang katigasan ng ulo ng mga tao, subalit ngayon ay pinag-uutos niya sa lahat na dapat nilang pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Ang salitang ngayon ay nangangahulugan na ito ay sa bagong tipan. Of course, sa inyong mga taga-TBTI ay alam kong kumbinsido kayo sapagkat meron tayong ginagamit na aklat na 70 utos ng Panginoon Jesucristo. At alam natin na yan ang mga batas ng Panginoon Jesucristo. 2 beses din naman nabanggit ang salitang Law of Christ. At yan ay nandiyan sa 1 Korinto 9:20 at 21 at saka sa Galatia 6:2. At maalala nyo ba ang sinabi ng Panginoon sa John 15:10? If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and abide in His love. Diyan ay makikita natin na merong utos ang Panginoon Jesucristo, kundi ay nagsisinungaling siya. So, malinaw sa atin kung gayon na ang Panginoon Jesucristo ay may mga utos at ito ang mga batas ng New Covenant.
At sasabihin ko na naman na ito ang mga panimulang aralin ng mga bagong Kristiyano nang sinabi ng Panginoon ng dakilang tagubilin, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you." I have commanded you. Ang linaw-linaw na may mga batas si Kristo at yan ay iba sa mga batas ni Moises. Binibigyan ko po yan ng diin sapagkat alam naman natin na meron pong mga nagtuturo ng biyaya ng Diyos na wala ng batas-batas. At ang nakakalungkot doon ay pati mga batas ng Panginoon Kristo ay ayaw na nilang gamitin para sa kanilang buhay, ni ayaw na rin nilang malaman. Sigurado ako na natutuwa si Satanas sa kanila sapagkat isang sigurado na ang mga taong ito ay magiging rebelde sa Diyos. Marahil ay napakinggan nyo na mula sa akin na ang mga batas ng Panginoon ang kurikulum ng dakilang tagubilin. Ito dapat ang mga panimulang aralin na mga ginagawa nating alagad at hindi kung ano-anong mga katuruan na nais nating ibigay sa kanila. Alam din natin na bilang ang Panginoon ay nagtatag ng kaharian ay nangangailangan nito ng batas at ang batas nito ay walang iba kundi ang mga batas ng Panginoon Kristo, siyang pamantayan ng New Covenant at ito ang mga dapat sundin upang hindi tayo magkasala sa Diyos. Isa pang mahalagang bagay na kahalagahan ng mga batas ng Panginoon Kristo sapagkat ninanais natin na hubugin ang bawat mananampalataya sa kanyang buwangis ay ang tanging batas ng Panginoon Kristo ang siyang tanging magpapalabas nito sa buhay ng isang mananampalataya ng kumpletong pangangailangan kapag isinabuhay niya ang mga ito. Tandaan natin na hindi natin mamamahal ang Panginoon maliban na isakatuparan natin ang kanyang mga batas. If you love me, obey my commandments. John 14:15. At gayon din naman na ipinapakita nito ang ating pagiging mapagpasakop kapag sinusunod natin ang mga batas ng Panginoon Kristo. Naway huwag nating isipin na tayo ay nakapasok sa pakikipagtipan sa Diyos, nakakaligtaan natin, itatakwil natin, wala tayong pakialam kung ano ang mga terms and conditions or mga batas ng Panginoon Kristo. Kalimutan na natin ang ating pangarap na mabubuhay sa New Covenant na hindi natin inaalam at isasabuhay ang mga batas ng Panginoon Kristo. Punta tayo sa pang-apat at ito ang the inauguration of the New Covenant. The inauguration of the New Covenant. Lucas 22:19 hanggang 20. And he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given to you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Ang kahalintulad ng kaganapan dito ay matatagpuan sa Mateo 26:26 hanggang 28. Alam natin na ang kapanahunan ng Panginoon ay kapanahunan ng transition from Old to New Covenant at dito ay ginagawa niya ito upang inagurahan o kaya ay ipakilala sa kanila ang nalalapit na pagpasok ng bagong tipan ng Diyos sa tao. Kaya't mapapansin natin dito sa nalalapit na kamatayan ng Panginoon ay kailangan niyang ganapin ito kasama ang kanyang mga alagad na sa halip na ang pag-alalang gagawin nila ay yung mga ginagawa ng mga Israelita sa Exodus chapter 12 na kung saan ay magkakatay sila ng isang taong tupa, walang depekto at kakain ng mga tinapay na walang libadura, ay makikita natin dito na ang ginamit ay tinapay na walang libadura at ang alak na sumisimbolo sa dugo ng Panginoon Kristo. Yun ang kanyang sinabi, "This is the cup of the new covenant in my blood, which is poured out for you." So tandaan natin ang sinabi ng Panginoon tungkol doon sa tinapay, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Na nangangahulugan yan, na kalaunan ay sasabihin sa aklat ng Hebreo, sacrifice and burnt offerings pertaining to animals na sinusunog at kinakatay ng mga Hudyo, ay sinabi ng Panginoon, "You prepared a body for me." Sa pagkakataong yan, ay hindi na symbolika lang ginagamit nang ihandog ng Panginoon ang kanyang sarili, bagamat sa atin ay symbolical ulit dahil sa ginagamit nating mga tinapay. Ulitin ko lang yung sinabi niya, "This cup is the new covenant in my blood."
So it was from the mouth of the Lord Jesus Christ that there is a new covenant, and it is a covenant with God through His blood. Alam niyo, marami pong gumagawang mga Kristiyano ng bagay na ito. Actually, pansinin po ninyo na sa mga gawain ng mga nagsasabing Kristiyano ay dumadami ang attendance kapag dumarating ang pagkakataon na inoobserbahan o pinagdiriwang ang huling hapunan o Santa Cena o paghahati-hati ng tinapay. Pansinin po ninyo ang bagay na yan at yan ay totoo. Pero kalimitan po ay hindi ipinapaliwanag ng mga nagpapaganap nito ang tungkol sa New Covenant. Nababanggit lamang ito dahil dito sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Pero yung pagbibigay ng diin para malaman ng mga tao na sila ay dapat mabuhay sa essence ng New Covenant ay hindi po ginagawa ng mga tagapagturo. Dapat sana sa mga pagkakataong yan ay pagkakataon upang maipaliwanag sa mga tao hanggat maaari kung hindi pa nila nalalaman ang kaibahan ng luma sa bago. Na sa bagong tipan ay mahalaga ang pagsisiyasat sa sarili kapag ginagawa natin ito. Yan ang sinasabi sa unang Korinto 11, sapagkat nais ng Diyos na makita natin ang ating mga kasalanan nang sa gayon ito ay ating mapagsisihan, hindi lamang para tayo lubusang mapatawad ng Diyos, kundi yung mga bagay na yon na hindi katulad ng Panginoon Jesucristo sa ating buhay ay atin din namang mapagtagumpayan. Kapag hindi natin pinangarap na mapagtagumpayan ang mga kasalanan sa ating buhay, ay sinasabi na aklat ng Hebreo Kabanata 6, ay muli nating niyuyurakan ang dugo ng Panginoon Jesucristo ng walang kapararakan. Maalala ko na may mga pagpapaliwanag ako tungkol dito doon sa mga pagtuturo tungkol sa iglesia na siyang katipan ng Diyos, the church in covenant with God. Nabigyan ko ito ng pansin sapagkat ito'y mahalagang gawain upang ipaalala sa atin ang ating kalalagayan sa Panginoong Jesucristo. Ganon din naman ang ating kaugnayan sa Diyos. Huwag nawang ipalagay ng isang Kristiyano na kapag kasi nakikibahagi sa paghahati-hati ng tinapay o pag-inom ng kopa ng Panginoon na ito ay magiging kaligtasan sa Kanya, kahit na ito ay napakahalaga sapagkat alam natin na si Judas ay kabahagi ng ganapin ng Panginoon ang huling hapunan. Ang inaugurasyon ng New Covenant ay nangangahulugan sa panahon ng Panginoon Jesucristo ay nalalapit na. O kaya ay sabihin nating malapit na maganap sa panahon na yan. At alam din naman natin na pagkatapos na gawin ito ng Panginoon, ay nagpunta na siya sa Garden ng Gethsemane upang ganapin ang isang bahagi ng pakikipagtipan na ito. Walang iba kundi literal na ihandog niya ang kanyang sarili upang yung sinabi niya, "This is my body," ay magiging totoong handog para sa bagong tipan ng tao sa Diyos. So, ang panglima natin is the ceremony of the New Covenant in God's heavenly kingdom. The ceremony of the New Covenant in God's heavenly kingdom. Basahin ko po ang Hebreo 9:11 hanggang 15. But when Christ came as a high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer is sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death, so that we may serve the living God. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Dito ay malinaw na malinaw ang pagganap ng Panginoon ng seremonya ng New Covenant at sinasabi niya na hindi dito sa lupa, hindi mga tabernakulo na gawa ng kamay ng tao, kundi yung tabernakulo doon sa langit. Bukod sa ang Panginoon na ang punong saserdote, sapagkat siya ay muling nabuhay na,
Nabuhay hindi sa laman at dugo, kundi nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu. At dala niya ang kanyang sariling dugo, sapagkat napakahalaga ng dugo sa pakikipagtipan sa Diyos. Nabanggit ko sa nakaraan na dugo sapagkat sino mang sumasalansang sa tipan ay nangangahulugan nito ng buhay o kaya ay kamatayan. So makikita natin dito a revelation of what Christ did when He ascended to heaven. Ito ang inuna niya, ang ganapin ang seremonya para maitatag na ang bagong tipan. At yan ay makita natin na siya na nga ang nangyari. At yan ang isang bagay na makikita natin na malaki ang kaibahan ng Old Covenant sa New Covenant sapagkat ang seremonya ng Old Covenant ay dito sa lupa, subalit ang seremonya ng New Covenant ay doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, sa tabernakulo ng Diyos, sa harap ng trono ng Diyos. Bahagi po yan ng isang malaking kaibahan ng ating pinag-aaralang The New Covenant. Pipiliin pa kaya natin ang Old Covenant kaysa sa New Covenant? Nasa sa inyo po yan. Subalit, tandaan natin na pagdating dyan na hindi pa tapos. Ang tanong ay kung tinanggap ba ng Diyos ang ginawang ito ng Panginoon o hindi. At yan ay magaganap lamang sa pamamagitan ng pagsiselyo ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang banal na Espiritu sa mga mananampalataya bilang kanyang katipan dito sa lupa. Kung gayon mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu, yung ginanap ng Panginoon bilang tagapamagitan, ay doon lamang mapagtitibay na tinanggap ng Diyos ang tao na binibigyan niya ng kanyang selyo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Alam natin na ang bagay na ito ay nangyari sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2. Basahin ko po sa inyo, Acts chapter 2, verse 1 to 4. At ganito ang kanyang sinabi. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in another tongues as the Spirit enabled them. Later on ay makikita natin na ito yung sinasabi ni Pedro na pangako ng Diyos mula pa sa aklat ng Joel, patuloy na ipinapangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pero higit sa lahat ay pagseselyo ng Diyos sa kanyang tipan sa mga mananampalataya. Nangangahulugan ito that the Holy Spirit is the seal of God in the New Covenant. It is God's approval. Ang nakakalungkot lamang ay ito yung bagay na napakahalaga na talagang kina-counterfeit ng diablo. Tandaan natin na kapag walang Espiritu ng Diyos ay hindi siya kay Kristo ayon sa Roma 8:9. Kaya't mula doon sa genuine born-again experience hanggang sa isa sa mga ebidensya ng paranahan ng banal na Espiritu ang pagsasalita ng mga iba't ibang wika ay patuloy na kina-counterfeit ng diablo. So ganap na nangyari ang pagtanggap ng Diyos sa tao bilang kanyang katipan, lalo na sa mga mananampalataya sa iglesia sa Jerusalem na naganap noong 33 AD. Yan ang pagsiselyo ng Diyos sa kanyang mga pinili. Ibinibigay niya ang kanyang banal na Espiritu at ang unang-unang dahilan ay ang pagtanggap sa kanila bilang kanyang mga katipan. Alam natin na very significant para sa mga mananampalataya ang banal na Espiritu na siya nating pag-uusapan pa sa mga susunod. Pero ang unang-una ay naging katipan na sila ng Diyos at sila ay kabahagi na rin sa kaharian ng Diyos. Unless a man is born of water and Spirit, they cannot see, they cannot enter into the kingdom of God. Basahin ko po sa atin ang 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto
ay mapapansin natin ang katotohanan ng aking sinasabi sa inyo na saka lamang nagiging kabilang sa katipan ng Diyos kapag ang isang mananampalataya ay tunay na tumanggap ng kanyang banal na espiritu. Kasunod niyan ay makikita natin dito ang ilang mangyayari kapag ang isang mananampalataya ay nagtataglay talaga ng espiritu ng Diyos. It is He who makes us stand firm. And the Holy Spirit is also a deposit guaranteeing what is to come na nangangahulugan. He will be our help in everything. He will be our help in everything. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, God's solid foundation is stand firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Dito ay pinag-uugnay niya ang selyo ng Diyos, nangangahulugan po yan ng banal na espiritu at ang pagtalikod dapat ng isang mananampalataya sa anumang kasamaan. Yun ang ebidensya na ang isang mananampalataya na nagtataglay ng espiritu ng Diyos ay tinatalikuran niya ang kasamaan. Pansinin ninyo ang dalawang talatang ito sa aklat ng 2 Korinto at 2 Timoteo. Mga binasa ko sa inyo, ay makikita nyo na ito ay mga sulat ni Apostol Pablo sa mga Hentil. So hindi na po sila mga Hudyo katulad ng binasa ko sa atin doon sa aklat ng mga gawa, Kabanata 2, na nangangahulugan po ito ng pagtanggap ng Diyos sa mga Hentil bilang kanya rin namang mga katipan. Sa kabuuan, mga kapatid, ang tinalagay ko sa inyo sa videong ito ay ang kahalagahan ng pag-unawa sa kapanganakan ng New Covenant Church para sa ating pag-aasahan na makalipat sa bagong tipan ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin ang lahat ng mga ito kung tunay na nais natin na tumungo na sa tinatawag na The New Covenant Church. Magandang araw po, sumagana nawa sa atin ang biyaya ng Diyos. God bless.